Gandang umaga po sa inyong lahat. Kung pagpipiliin po tayo sa gantimpala o sa parusa, siguradong ang pipiliin natin ay gantimpala. Dahil ang gantimpala ay nagdadala ng galak o tuwa, subalit ang parusa ay nagdadala ng pighati. Ngayon, ang ikalawang pagdating ng ating Panginoon. Darating ba muli ang ating Panginoon? Amen ba? So, ang kanyang ikalawang pagdating ay maaring gantimpala o parusa. Ito ay isa sa mga paalaala sa atin ng mga pagbasa ngayong ika-33 linggo sa karaniwang panahon. So una, ang para sa atin, ang ikalawang pagdating ng Panginoon ay maaring gantimpala o parusa. Sa aling pagbasa natin ito natunghayan? Saan? Sa Ebanghelyo. Ikaw, sister, sa unang pagbasa. Magaling pala talaga si Brother Jerry, no? Sa unang pagbasa daw. Mula sa aklat ni Propeta Daniel. Dahil nasasabi diyan, patungkol sa ikalawang pagdating ng Panginoon, mabubuhay ang maraming patay sa lahat ng dako ng daigdig. Ang iba'y, yung iba'y sa mga nabubuhay ay sa buhay na walang hanggan. Ang iba naman ay sa kaparusahang walang hanggan. Kaya doon sa mabubuhay para sa buhay na walang hanggan, ang ikalawang pagdating ng Panginoon ay parusa ba o gantimpala? Ano? Gantimpala. Very good. At doon sa mabubuhay, kita mo, mabubuhay ka, muling mabubuhay ka, pero ikaw ay muling mabubuhay para sa kaparusahang walang hanggan. Napakasakit noon, ha? Muling nabuhay ka, tapos mamamatay ka na naman. Mamamatay ka, pero walang hanggan. O yun ba ay ang ikalawang pagdating ba ng Panginoon doon ay gantimpala o parusa? Parusa. So, yan, maliwanag sa unang pagbasa na sinasabi sa atin na ang ikalawang pagdating ng Panginoon ay maaring gantimpala o maging parusa. Ikalawa, ano ang gagawin natin para ang ikalawang pagdating ng Panginoon ay magiging gantimpala para sa atin? Sa liwanag ng aling pagbasa natin o mga pagbasa natin ito matutunghayan? Brother Jerry, sa liwanag ng
Ebanghelyo, sa liwanag ng ikalawang pagbasa, sa liwanag ng unang pagbasa. So, sa liwanag ng unang pagbasa, ano ang gagawin natin para ang ikalawang pagdating ni Kristo ay magiging gantimpala para sa atin? So, sinasabi diyan sa unang pagbasa na patuloy tayong umakay ng marami sa kabutihan at hindi sa kasamaan. At kapag yan ang ginagawa natin, ang ikalawang pagdating ng Panginoon ay magiging gantimpala para sa atin dahil umaakay tayo ng marami sa kabutihan. At sa liwanag naman ng ikalawang pagbasa, ang gagawin natin para ang ikalawang pagdating ng Panginoon ay maging gantimpala, ay patuloy nating pinapaging banal ang ating sarili na nilinis na ni Kristo sa kanyang iisang paghahandog ng sarili sa krus na ating ginugunita. Saan ba natin ginugunita ito? Sa banal na misa o Eucharistia. Tuwing tayo ay nagdadaos ng misa o Eucharistia, ginugunita natin ang iisang paghahandog ni Kristo sa krus para linisin tayo sa ating mga kasalanan. So, ang ibig sabihin niyan, nilinis na tayo ni Kristo sa kasalanan, kaya ginawa na ni Lord ang kanyang dapat gawin. Gawin din natin ang dapat nating gawin. Patuloy din nating linisin ang ating sarili sa kasalanan. Amen po ba yun? Nilinis na tayo ni Kristo O kung nilinis tayo, ang ibig sabihin niyan sa atin, patuloy din ninyong nilinis kasi sayang ang ginawa ko na nilinis ko kayo sa kasalanan, wala naman kayong ginagawa para linisin ang inyong sarili sa kasalanan. Amen ba yun? So kung ginagawa natin yun, patuloy natin ginagawa yan, siyempre, ang ikalawang pagdating ni Kristo ay magiging gantimpala sa atin. Amen? At sa liwanag ng Ebanghelyo, anong gagawin natin para ang ikalawang pagdating ni Kristo ay maging gantimpala? Patuloy nating isagawa ang mga salita ni Kristo. So, si Kristo, salita, tayo ay gawa. Amen? Sabi nga dyan, sabi ni Kristo, ang mawawala ang langit at lupa, subalit ang aking mga salita ay hindi magkakabula. Kaya kung patuloy nating isinasagawa ang salita ng Diyos, mawawala ang langit at lupa, subalit tayo ay hindi magkakabula. Dahil ang ikalawang pagdating ni Kristo ay magiging ating gantimpala. Pangatlo, paano ang
ikalawang pagdating ni Kristo ay magiging parusa sa atin. Paano? Kung hindi natin ginagawa ang dapat nating gawin para ang kanyang muling pagdating ay magiging gantimpala. So ano-ano yung mga yon? Siyempre, una, hindi tayo umaakay sa marami sa kabutihan. Bagkus, inaakay natin sila sa kasamaan. Ikalawa, hindi natin patuloy na pinapaging banal ang ating sarili na nilinis na ni Kristo. Ibig sabihin, nilinis na tayo ni Kristo, wala naman tayong ginagawa para malinis ang ating sarili sa kasalanan. At paano natin gawin yan? Sa pamamagitan ng ating pagkukumpisal bago tayo makinabang sa Kanya sa banal na Eucharistia. Di ba tayo nagkaroon ng first confession, first communion? Kaya lang naalaala lang natin lagi ay first communion. Hindi natin naalaala, hindi natin nasasabi first confession, first communion. Laging first communion. Kaya tuloy nakakalimutan na ang mangumpisal bago mangungumunyon. Dahil dapat linisin muna natin ang ating sarili sa kasalanan bago natin tanggapin ang ating Panginoon sa banal na Eucharistia. At hindi tayo patuloy na isinasagawa ang mga salita ni Kristo. So sa hindi nating paggawang ito na mga dapat nating gawin, ang ating pangalan sa liwanag ng unang pagbasa ay hindi nasusulat sa aklat, at ito'y aklat ng buhay, aklat ng Diyos. At dahil hindi tayo nakasulat doon sa librong ito, siyempre, ang ikalawang pagdating ng Panginoon ay siguradong parusa para sa atin. So mga kapatid, suriin natin ngayon ang ating sarili. Tayo ba ay patuloy na umaakay sa marami sa kabutihan? Amen po ba? Tayo ba'y patuloy na pinapaging banal ang ating sarili na nilinis na ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagkukumpisal bago tayo mangumunyon? Amen ba? At patuloy ba nating isinasagawa ang mga salita ni Kristo? Amen po ba? Kung amen lahat ang ating sagot, ang ikalawang pagdating ng Panginoon ay hindi parusa, bagkus tiyak na gantimpala para sa ating lahat. Amen ba?